16:25, there is a thing that seemeth right unto a man, but the end thereof is a way of death. May mga bagay na akala natin ay tama, pero ang dulo ay kapahamakan. Kaya, sabi ni King David, turuan mo ko na gawin ang iyong kalooban. Kasi bilang mga tao, di ka sa atin na hanapin natin kung saan tayo masaya. Pero yung hinahanap nating masaya ay nagdadala sa kapahamakan. Kaya mahalaga po na tayo ay ginagabayan ng Panginoon. Kaya sabi doon sa Romans 8:28, and for we know that all things work together for good to them that love God, to them that are called according to His purpose. Ang lahat ng mga bagay ay nagkaayon-ayon para sa ikabubuti ng kanyang iniibig. Kaya sa mga nangyayari sa buhay natin sa araw-araw, wala namang gusto na masama o hindi maganda ang mangyayari sa kanya. Pero nangyayari. Pero mahalaga nga, yung sa Diyos tayo nananangan. Kasi kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, bandang huli, papabuti. Ibig sabihin, ang kahinatnan ay maganda pa rin. Kaya dapat lagi tayong lumapit sa Panginoon sa panalangin at kailangan may close relationship tayo sa Panginoon talaga. Kasi paano kakausapin ang Diyos na hindi mo kilala? Paano kakausapin ang Diyos na hindi naman sumasagot sa iyo? Kailangan mayroong nag-uugnay sa atin at yung kanyang salita. Sabi doon sa Romans 10:17, and faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. At sabi rin sa John 1:12, dadakwat ang lahat na sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan ng pagiging anak ng Diyos sa makatuwid pagayang sumampalataya sa kanya pangalan. Kaya kung mayroon tayong word of God at ito yung ating pinangahawakan, sabi ng Bible, pinibigyan tayo ng karapatan. At kung tayo anak na ng Diyos, sabi sa 1 John 5:14, and this is the confidence that we have in Him. If we will ask according this will, ihirit us. Kapag humingi tayo ayon sa kanyang kalooban, ibibigay niya. Kaya meron tayong matibay na pagkakatiwala kung anak ng Diyos. At bukod sa lahat, alam mo na nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kasi kung hindi nakasulat, sabi doon sa Pahayag 20, talatang 15, ang sino mang hindi nasumpungan na nakasulat sa aklat ng buhay ay ibubuhay